Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Naiiyak po ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Kung bibipihin po ako ngayon, parang ang BP ko 200 plus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, maaari po bang kayo po ay makibukas sa akin? Sa unang Korinto, Kabanata 15, mga talata 57 hanggang 58. Praise the Lord. Sige po, kung nakita na po natin, tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin. Praise the Lord. Sabi po dito sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng Kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi na ito, Diyos. Salamat po sa pribilehiyo, Ama, na ituro po ang iyong salita, Panginoon, sa gabi na ito. Hallelujah. Lord, alam mo po, Panginoon, ang kakayanan ng iyong lingkod, O Diyos. Alam mo po na sa iyo lang ako umaasa. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, kung hindi po ako sasamahan ng iyong kapangyarihan, mag-iingay lang ako, Panginoon, sa kanilang kalagitnaan, O Diyos. Kaya't hayaan mo po, Panginoon, na ang pagkilos ng banal mong Espiritu Santo, ang iyo pong kapangyarihan ng patuloy, Panginoon, na kumilos sa aking buhay, Panginoon, at maranasan ito ng bawat isa sa amin sa gabi na ito, O Diyos. Kung paano ka po nangusap sa akin, Panginoon, hayaan mo rin na sa lahat ng mga anak mo po na makaririnig sa gabi na ito ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy na ito po, O Diyos, ay maitanim sa pinakamatabang lupa, O Diyos. Ama, sa gabi na ito, walang ibang maluwalhati, walang ibang maparangalan, maliban sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, marami pong salamat sa iyo lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitan pa lang po kanina, victory na. Amen? Tagumpay na po. Naiiyak po ako kanina habang nagpapaawit si Pastor CJ. Hindi ko naman po alam na iyon yung papaawit niya. Salamat sa Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon. Naniniwala po ba kayong ang lahat ng bagay sa mundong ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus? Amen. Praise the Lord. Nung ang ating pong Panginoon, siya po ay nasa katawang tao pa lang, siya po ay dumanas din ng mga pandaraya. Panlilin lang ng kaaway. Amen po. Mababasa po natin yan sa Bible, sa Matthew 4, maging sa John 6:33, mababasa po natin yan. Subalit ang lahat po ng ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. At ang isa daw po sa pinakamagandang balita, yung huling napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Ano po yon? Yon ay ang kamatayan. Amen po. Ang kamandag ng kamatayan ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang Panginoong Hesus po ay namatay para sa iyo at para sa akin. Subalit ang Panginoong Jesus ay hindi po nanatiling patay. Pagkaraan ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay. Amen po. Kaya ang Diyos po natin ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siya po ay Diyos ng mananagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay tagumpay mula kay Kristo. Tayo pong lahat na tumanggap sa ating Panginoon ay mga anak na ng Diyos. Tama po? Opo, sinasabi po yan sa John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay isang anak, ikaw ay isang tagapagmana. Amen po. Tayo po ay mga tagapagmana ng Diyos, kaya't ang ating Ama ay Diyos ng mananagumpay, kaya tayong mga anak ay mananagumpay. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako talunan.
Mananagumpay ako, amen! Tagumpay mula kay Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. At tayo naman po bilang isang Kristiyano o tagasunod ni Kristo, paano ba tayo magiging matagumpay? Paano ba natin haharapin ang mga hamon sa ating mga buhay? Number 1 po, ang sabi doon sa binasa natin, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Number 1, magpakatatag. Verse 58a. Ang mga talata pong ito ay nagpapakita at nagpapaalala sa atin na kung saan tayo po bilang mga isang Kristiyano o bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mayroong kanyang-kanyang kahinaan. Totoo po ba yon? Amen. Totoo po yon. Habang tayo po ay nakikipamayan sa mundong ito, marami at iba't ibang klaseng pagsubok ang ating mararanasan. Hindi po tayo como mga Kristiyano, exempted na po tayo doon. Wala pong ganun. Lahat po tayo dadaan sa mga pagsubok. Amen po. Dadaan sa mga problema. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan at maaaring dun sa kahinaan mo ay kaya kang pabagsakin ito. Ang tanong po, ano ba yung kahinaan ng bawat isa sa atin? Maaaring ang iba sa atin, ang kahinaan nila, hindi nila kayang isuko yung pagtaya sa wedding. Meron po, pero dito wala na yun eh. Wala na sa mga Kristiyano yun. May mga tao pong ganon. Pero yung iba po, ang kahinaan, yung kanilang bisyo. Minsan nakakalungkot po. Minsan 3 taong ka ng Kristiyano, 5 taong ka ng Kristiyano, pero minsan nandoon pa rin eh. Hindi mo pa rin maiwasan. Minsan may mga Kristiyano po, pero hindi ko po sinasabing lahat at hindi ko sinasabing taga-JR yun. Minsan meron po talagang ganon, realidad po yun. May mga Kristiyano po na kung saan hindi nila kayang iwasan yung kanilang mga bisyo. Maaaring gusto rin naman nila. Sino bang tao ang gustong manatili dun sa kanilang mga bisyo, hindi po ba? Maaaring gusto rin naman nila, pero ayaw talaga. Kasi kapag gusto mo ang isang bagay, ikaw mismo sa sarili mo, desidido kang alisin, iwan ang mga bagay na yon. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi natin kaya. Kung tayo lang, kung sa lakas lang natin manggagaling, kundi sa lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, maging matatag tayo. Maging malakas tayo, magpakatatag tayo sa anumang aspeto ng ating mga buhay. Para po yung ating mga pangarap o yung mga gusto natin sa buhay, mapagtagumpayan natin, katulad ng ating Panginoong Jesus. Tagumpay mula kay Kristo. Amen po? Hallelujah. May napanood po ako sa YouTube. Siya po ay si Jamani Hatchet Swanson. Kwento ng tagumpay sa buhay ng isang nangarap at nagtagumpay. Ano po siya sa tingin nyo? Siya po ay isang, basketball player. Kung ikaw yung coach, kukunin mo po siya? Di po ba? Ang pinipili sa mga player, di po ba yung mga malalaki, yung mga matataas? Amen po? Kapag sinabing basketball player, yung matataas, yung matatangkad. Pero si Jamani Hatchet Swanson, nakakatawa po ang cute niya, no? Ito po yung kwento niya. Si Jamani Hatchet Swanson po ay isang kilalang American professional basketball player at motivational speaker. Pero bago siya sumikat, ay hindi naging madali raw po para sa kanya yung kanyang mga naging pangarap. Dahil siya po ay pinagtatawanan ng maraming tao doon sa kanyang height na 4-5 inches. Kasi nga po, sabi ko, kung ikaw yung coach, kukunin mo ba yan? Ako hindi ko siya kukunin. Di po ba? Kasi nga, kailangan, pag basketball player, kailangan matikas, mataas. Mayroon daw po siyang genetic disorder na kung tawagin ay dwarfism, na kung saan ay yung mga taong kulang sa sukat. Siya po si Jamani. Yun po yung kulang sa kanya. Kaya siya po ay madalas na nabubuli dahil sa kanyang kulay at dahil sa kanyang sukat. Nakulang po. Subalit ang lahat daw po ng ito ay hindi naging hadlang sa kanyang mga pangarap na maging isang sikat na basketball player. Minsan daw po, sa kanilang eskwelahan, siya po ay napapaaway kasi nga lagi siyang nabubuli.
dahil maliit siya. Pero madalas daw po, ang ginagawa ni Djamani para siya ay maging mahusay, araw-araw daw po siya ay nagbabasketball para mahasa ang kanyang galing sa shooting, dribbling, at passing. At ginagawa din daw po niya yung 100 push-ups araw-araw para lumakas ang kanyang katawan. At dahil po sa kanyang pagtsatsaga, siya ay natanggap na varsity player sa Wadley High School. Dahil sa kanyang dedikasyon sa laro, nagsimula siyang makilala. Nagsimula siyang sumikat sa kanyang liga. Tinawag siya na Manny Love dahil nakuha niya ang atensyon at pagmamahal ng mga fans. At sa ting maglalaro daw po, yung kanilang team, yung buong court daw po, napupuno ng tao. Dahil inaabangan ang isang maliit pero mahusay na basketball player. Siya po ay si Djamani. At nang siya daw po ay makatapos ng college, ay nagkaroon siya ng magandang break nang kunin siya ng isang normal na basketball team sa California na kung tawagin ay Beach Warrior. Ang Venice Beach Basketball League daw po, kung saan kasali ang team ni Djamani, ay hindi biro. Marami raw po sa Summer League na ito ay dating NBA, NCAA, USA international players, at iba't ibang klase ng mahusay na mga manlalaro. At dahil daw po sa liga na ito, lalo siyang sumikat. Nakilala at hinangaan ng maraming tao. Siya ay sumikat ng gusto, hinangaan siya ng mga celebrities, NBA players, kaliwat kanan daw po ang kanyang mga guesting sa mga TV shows. Dream come true po ito para kay Djamani. Amen po. At dahil daw po sa tuloy-tuloy na pagsikat, kinuha siya ng Harlem Globetrotters, isang professional basketball team sa Amerika. Tinawag siyang hotshot dahil sa kanyang galing. Hindi man daw po siya nakapasok sa NBA dahil sa kanyang height, pero sumikat naman siya dahil sa kanyang personality at galing sa basketball at karisma sa mga tao. Yan po ang kwento ng buhay ni Djamani. Sabi po ni Djamani, ang tagumpay daw po ay hindi nakabase sa balakid na iyong kinakaharap, kundi sa iyong kakayanang malampasan ang mga bagay na ito. Katulad po ni Djamani na kung saan ay naging matapang siyang hinarap, ang sa tingin niya ay magiging hadlang sa kanya pong tagumpay. Nagbunga po ba yung kanyang pagsisikap? Amen. Nagbunga po. Anong aral po ang makikita natin sa buhay ni Djamani? Kung gusto mong maabot ang mga pangarap mo, huwag kang susuko. Pero kailangan mo ng tiwala sa iyong sarili. Sipag at tiyaga para maabot mo ang lahat ng ito. Higit sa lahat, lalo na tayong mga Kristiyano, ang pagdidepende natin sa kapangyarihan at kalooban ng Panginoon para po tayo ay maging matagumpay. Amen! Praise the Lord! Malakas na palakpak sa Panginoon! Hallelujah! Glory to God! Kaya sabi po doon, magpakatatag tayo. Kapag gusto mong mabago ang buhay mo, kapag gusto mong maging magandang ehemplo para sa anak mo o para sa pamilya mo, maging malakas po tayo. Maging matatag ka, maging tama ang bawat didesisyonan mo sa iyong buhay. Pipiliin mong lagi yung maging magandang ehemplo ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen po. Hallelujah. Paano naman natin magagawa yan, Sister Edith? Paano natin magagawa ang mga bagay na ito? Dito po papasok ang pagiging mananagumpay kapag ang ating buhay ay totohanan nating ipinasakop at isinuko sa ating Panginoon. Amen po! Hallelujah! Praise the Lord! Totoo po yun. Tayo po ay kayang-kayang baguhin ang pag-ibig ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay manatili sa sitwasyong masisira ang ating buhay o tayo po ay maging mahina. Kaya ang isang bagay o anuman daw pong bagay ang hindi natin kaya, ipagkatiwala natin ito sa kamay ng Panginoon. Amen po. Para tayo ay maging matagumpay. Dahil ang tagumpay ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen? Maaaring minsan po, pinanghihina tayo ng mabibigat na mga pagsubok.
na ating pinagdadaanan. Humingi po tayo ng lakas sa ating Panginoon. Minsan po, inaalaw ng Lord yun eh. Minsan hinahayaan ng Lord na tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Sunny. Sabi ni Pastor Sunny, kapag napagtagumpayan mo na yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, kapag napagtagumpayan mo na yung lahat ng hirap na dinadaanan mo, doon lilitaw yung tunay na ikaw. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Totoo po yun. Kasi po habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, habang dumadaan ka sa mga problema ng buhay, makikita mo kapag ito ay napagtagumpayan mo na, doon mo na makikita kung ano yung tunay na ikaw. Parang isang ginto. Bago mo makita na tunay na ginto yan, idadarang sa apoy ng paulit-ulit para kuminang ang tunay na pagkaginto niya. Ganun din po tayong mga anak ng Diyos. Habang tayo ay dumadaan sa pagsubok, lalo tayong pinatatatag, lalo tayong pinalalakas ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Minsan padadaanin ka ng Panginoon sa kakapusan para mapatunayan mong walang ibang magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo maliban sa ating Panginoong Hesus. Siya na pinagmumula ng lahat ng bagay, ang magkakaloob sa iyo ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po. Minsan dadaanan talaga natin yan. Minsan dadaan ka sa banig ng karamdaman. Naalala ko po si Ate Che nung Sunday. Nandun po siya sa dulo, kinamusta ko siya. Sabi ko, Ate Che, kamusta ka na po? Sabi niya, Ate Edith, salamat sa Panginoon kasi po mas okay ako ngayon. Mas nailalakad ko po ng maganda yung aking mga paa ngayon. Sabi ko sa kanya, praise the Lord. Alam mo, Ate Che, yung dulo po niyan, testimony na lang. Patotoo na lang yan, pagpaparangal na lang sa Panginoon. Bakit po? Hindi mo masasabi sa sino man na ikaw ay pinagaling ng Panginoon kung hindi ka dumaan sa banig ng karamdaman. Amen! Praise the Lord! Kaya pag ikaw ay dumaan sa banig ng karamdaman at naranasan mo ang pagpapagaling ng Panginoon, praise the Lord! Hallelujah! Amen! Patuloy na pararangalan mo lang ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ang sabi ko sa kanya, Ate Je, magpapasalamat lang talaga tayo sa Panginoon. Kapag napagtagumpayan natin ang lahat ng bagay, kaya dapat po, lagi tayong malakas para tayo po ay maging matatag. Mapagtagumpayan natin ang bawat hamon ng buhay mula sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Tagumpay mula kay Kristo. Amen. Kapag sa iyo pong trabaho gusto mong ma-promote, ano yung dapat mong gawin? Maging matapat po tayo. Maging matapat kayo sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. O maging sa mga ipinagkatiwala sa iyo ng boss mo. Napakahalaga po ng katapatan ng isang tao. Kami pong mag-asawa, sobrang nagpapasalamat lang sa Panginoon. Kami pong mag-asawa, pag dumarating yung harvest, lahat po ng isda namin, nahuhuli yun sa plaisdaan, hindi dumadating yung boss namin. Lahat yun na ibebenta namin sa fish market, hindi dumarating yung boss namin. Basta dadating lang po siya doon, isusurrender lang namin sa kanya yung pag binibigay namin yung resibo, hindi niya yung tinitingnan. Salamat sa Panginoon, napakalaki po ng tiwala sa amin nung boss namin. Pero kapag, sa tingin niyo po ba kaming mag-asawa, nakakapag-isip ng hindi maganda? Totoo po, nakakapag-isip po kami, ipokrito po kami. Kung sasabihin namin hindi. Totoo po yun. Kasi po, doon po sa trabaho namin, napakadaling gumawa ng pera. Mantakin mo, nahuhuli lahat yung isda namin, nahuhuli lahat yung hinulog namin, hipon, bangos. Minsan nga, wala naman talapia, pero nakaka-harvest kami ng talapia. Wala naman kaming hulog na talapia. Minsan, wala naman kaming hulog na apahap, nakaka-harvest ng hapahap! Kuya Hipe! Nakaka-harvest ng apahap. Di po ba? Praise the Lord! Hallelujah! Pero yun po, kung tutuusin, pwede naming hindi isurrender sa kanya yun. Di naman niya yun hulog eh. Pag sinasabi ni Bimbo, darling, pwede na sa atin yan. Bakit may plaisdaan ka ba? O di po ba? Tama nga. Hindi nga kay boss yun, wala siyang hinulog. Pero wala rin kaming plaisdaan. Sa plaisdaan pa rin ni boss yun, di po ba? Pero nakakapag-isip pa rin po kami. Nakakapag-isip ng hindi maganda. Pero salamat sa biyaya at grasya ng Panginoon. Kapag kami po ay nagkakaroon na ng pusong parang gusto naming angkinin yung hindi para sa amin, ipapaalalang lahat sa amin ng Panginoon. Anak, sapat ako sa lahat ng oras. Hindi kayo nagkulang. Ang bait po ng Panginoon. Sobrang bait ng Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Totoo po yun. Napakadali namin gumawa ng pera ni Bimbo. Gano'n na lang yung resibo, pagdalawahin namin,
pagtatluhin namin, wala naman si boss eh. Di naman niya nakikita, di po ba? Pero nakakatakot. Yung higit na nakakakita. Amen po? Naitago mo nga kay boss, di mo naman naitago kay manager. Di po ba? Hallelujah. Kaya napakahalaga po ng katapatan ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa anumang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, sa anumang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng boss mo, maging matapat po tayo. Hallelujah. Bakit po namin napagtatagumpayan ang lahat ng iyon? Araw-araw, bawat paggising namin sa umaga, bago kami matulog, Panginoon, yun po yung lagi naming daing sa Panginoon. Lord, maging matapat kami sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Hindi po siya madali. Hindi siya madali. Ang dali-dali tayong dayain ng kaaway. Yung isip natin kapag pinasok ng kaaway, wala naman yung boss mo eh. Konti lang naman eh. Tsaka wala naman siyang hulog na apahap eh. Sa'yo na lang yung pinagbila nun. Yung mga piecemeal, wala naman yan eh. Sa'yo na lang yung pinagbila nun. Kayo naman yung nagpapakahirap eh. Totoo naman po yun, kami naman, pero pinagkatiwalaan po kami. Kaya ang sabi nun ni Pastor Reggie, kapag gusto mo raw magkaroon ng isang bagay, halimbawa pa gusto mong magkaroon ng restaurant, kapag kumain ka sa restaurant, kain Kristiyano. Amen po? Yung kain Kristiyano, yung kapag katapos mong kumain, liligpitin mo yung mga pinagkainan mo. Huwag mo nang isipin na, ay bakit nagbabayad naman ako eh? Bakit ko ito liligpitin? Di po ba? Kapag gusto mo ang isang bagay na magkaroon ka, maging matapat ka doon sa mga bagay na hindi pa para sa iyo. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos. At ang bawat isa po sa atin, kaya tayong pabagsakin ng kaaway. Salamat sa lakas na nanggagaling sa Panginoon dahil patuloy niya tayong pinatatatag, patuloy niya tayong pinalalakas. Tagumpay mula kay Kristo. Kaya napakahalaga po ng pananalangin para tayo ay maging matagumpay. Ipinaalala po ito, pinaalalahanan po tayo ng Panginoong Hesus sa Matthew 26:41. Sabi po doon, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Totoo po yun, mahina tayo. Aminin natin sa hindi, mahina po tayo. Kaya dapat lagi tayong nakakonek dun sa magbibigay sa atin ng kalakasan para tayo ay maging matatag, para tayo ay maging malakas. Amen po? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lagi po tayong kumonek dun sa pinagmumula ng lakas. Huwag po nating ibabaliwalain yung nagbibigay sa atin ng lakas dahil iyon ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Amen. Number 2, magpakasipag. Verse 58b, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo para sa gawain, para sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi po doon, magpakasipag. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. Hindi po nasasayang bawat ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Kanina po, sabi doon, magpakatatag tayo. Ngayon naman po, magpakasipag. Dapat po, balanse din. Hindi yung puro sa mga bagay na pang sarili lang natin, yung concern natin. Dapat po tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat laging kasama sa ating mga buhay ang kaharian ng Diyos. Amen po. Dapat po, nakahanda rin tayong lagi na mag-serve sa Panginoon. Hindi lang po yung mga bagay na gusto natin, yung ginagawa natin o hinihingi natin sa Panginoon. Kung hindi, ano ba yung gusto ng Panginoon para sa atin? Nakakatugon po ba tayo? O ang dami nating dahilan? Kapag ang Panginoon ay nangungusap sa atin, kapag tayo okay lang, Lord, Panginoon, Panginoon, gusto ko po yun. Lord, pahingin ito, pahingin noon. Pero pag ang Lord na ang nangusap sa iyo, ano na? Tumutugon ka ba sa panawagan ng Panginoon? Masipag po ba tayo pagdating sa gawain ng Diyos? Ang dami-dami nating dahilan. Panginoon, ang dami ko pong labahin eh. Nagtatrabaho si tatay, nagtatrabaho si kuya. Ako po, sa bahay lang, ang dami ko pong ginagawa. Ang dami kong ligpitin, Lord. Hindi po ako makakaalis ng bahay, pero gusto ko naman. Pero kapag humihingi tayo sa Lord, gusto natin laging madami. Gusto natin laging bigay ng Lord. Ibigay ng Panginoon yung mga hinihingi natin. Pero kapag ang Lord na ang nagsabi, naksama ka sa misyon.
Sa Pitpitan po, nangangailangan po kami ng mananalangin. Totoo po yun. Kasi po, hahakbang kami ng panibagong hakbang. Kumbaga, magkakatok po kami ng panibagong mga pintuan para po makapagbukas ng panibagong mga Bible studies. At nangangailangan po ang mission team na maiiwan dun sa kampo para manalangin. Baka po, nangungusap sa inyo ang Panginoon. Baka naman mga kapatid, ang sabi po dun sa binasa natin, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang hindi naman nasasayang ang ating mga pagpapagal para sa Kanya. Amen. Baka kinakatok po kayo ng Lord sa mga oras na ito. Hallelujah. Magpakasipag po tayo. Hindi lang dun sa gawain sa ating pansarili, kundi sa gawain para sa Panginoon. Pero tandaan po natin hindi lang po sa ating pamilya ang ating ministeryo. Kaya hindi lang yung labahin ko, hindi lang yung lutuin ko, hindi lang yung pagpapakain ng aso ko, kundi yung kaharian ng Diyos. Pahalagahan po natin yon. Habang meron po tayong lakas, habang kaya mo pang maglingkod sa Panginoon. Ako po minsan sa totoo lang, pag Biyernes, hindi lang naman Biyernes, araw-araw nandito na talaga eh. Kaya minsan pag nawala yung sakit, Lord, nasan yung sumasakit? Minsan hinahanap ko pa po eh. Opo, totoo po yun, pag nakasanayan mo na. Pero kapag nakasanayan mo na rin na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kapag nakasanayan mo nang ikaw ay sumasama sa misyon, kahit merong masakit sa'yo, gusto mo pagising mo sa umaga, asan kaya yung kulay na isusuot namin? Ito yun eh. Gusto mong sumama sa mission, totoo po yun. Kapag naging buhay mo na ang maglingkod sa Panginoon. At yun naman ang gusto ng Lord. Ang sabi ng Panginoon, magpakasipag kayo para sa gawain sa Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, hindi ako kasali sa tinawag, Sister Edith. Basta ako magsisimba lang pag Sunday at yung dulo dun sa upuan, akin yun, nabili ko na yun. Di po ba? Meron pong mga kapatiran tayo, basta doon lang siya sa lugar na yon. Kahit anong pausad dito ng mga song leader, kahit anong pausad ng mga speaker, basta ito, nabili ko to. Akin to. Hindi ako aalis dito, hindi ako tinawag ng Panginoon sa unahan. Amen. Meron pong mga ganon. Sorry po sa mga tinatamaan Sorry po. Hindi, totoo po yun. Minsan ganon parang, hindi naman ako tinawag ng Lord dun eh. Minsan kapag sinabi ng Lord, sa pagbibigay, ayaw umalis ng kamay. Ayaw umalis. Lord, parang hindi ako. Parang hindi po sa akin yung panawagan. Kasi ayaw matanggal eh. Ayaw mabuksan yung wallet, nasira, siper. Amen, hallelujah. Ako po nabe-bless talaga nung bago po tayo mag-first fruit. 1 week before first fruit po natin, nung nagsasalita, nag-English pa, Lola. Noong pong si Pastor Sunny ay nagpipreach noon. Habang sinasabi ni Pastor Sunny, yung kanilang ginagawa ni Pastora Ruth, sobra po akong na-challenge. Opo, habang sinasabi ni Pastor na, sabi ni Ate Ruth, Papsi, hindi ko na, parang hindi na ako masaya dun sa 1 linggo eh. Gusto ko 2 linggo na. Parang hindi na ako masaya dun sa 1 buwan. Gusto ko 1 buwan kalahati, 2 buwan na. Habang si Pastor po ay nagsasalita, ang Lord nangungusap sa akin. Siyempre nga, minsan tayo, parang Lord, parang hindi naman sa akin eh. Di ba ganun po tayo? Pag ayaw mong sumunod. Pero habang nagsasalita si Pastor Sunny, talaga namang ang revelasyon sa akin ng Panginoon. At ang banal na espiritu, ang lakas. Kasi po may usapan na kaming mag-asawa. Basta ito yung bibigay natin sa first fruit, tapos na po yun. At habang nangungusap naman sa akin ng Panginoon, nagpe-pray din ako, Lord, kung talagang kalooban mo po na hindi lang iyon yung ibibigay namin, Panginoon, mangusap ka rin sa asawa ko. Kasi baka kapag ako lang ang magsalita, magkaroon ng problema. Pero hindi naman po ganun yung darling ko. Pagdating po sa pagbibigay sa Lord, doon po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang bukas po ang kanyang puso. Salamat sa Panginoon. At sabi ko, Lord, mangusap ka, Panginoon, kay Bimbo, mangusap ka sa kanya. Pag uwi sa bahay, excited ako. Sabi ko kay Bimbo, darling, sabi ko, nangusap ba sa'yo ang Lord kanina? Sabi niya sa akin, ano ba pangungusap sa'yo? O di po ba, nangusap din sa kanya? Opo, nangusap din sa kanya at nagkasundo kami. Doon sa sinabi ko sa kanyang, ito ang gusto ng Panginoon. Hindi lang pala yung 1 buwan. Hindi lang pala yung 1 buwan sweldo natin. Gusto ng Panginoon na dagdagan pa natin yon. Sabi ko, ito yung pinakamainam na binhing itatanim natin, kaya ano yung gagawin natin? Susunod siyempre tayo. Amen? Kaya kapag ang Lord nangungusap po sa inyo, wag na kayong mag-atubiling sumunod. Amen? Wag na kayong magkaroon ng option, sunod na.
Hindi po nawawalan ng kabuluhan ang bawat ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang lahat po ng iyan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa Panginoon, mas higit kang magiging mananagumpay na isang Kristiyano. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Kaya hingin po natin sa Panginoon na tayo din, katulad ng iba nating mga kapatiran, mailagay din sa puso natin yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang naman ang paglilingkod sa Panginoon ay pagsama sa mission, hindi lang naman pagbibigay, marami pong paraan na paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga bagay na kung saan maipanalangin nyo po, yung mga humahayo, yung ating mga pastor, isa po itong paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung ang Panginoon po ay nangungusap sa inyo, wag na tayong mag-atubili. Kasi napakaikli lang po ng buhay. Hindi natin masasabi, bukas ba magigising pa ako? Hindi natin masasabi, bukas ba makakalakad pa ako? Hindi natin masasabi, bukas ba malinaw pa yung mga mata ko? Makakapagbasa pa ba ako ng Bible? Maibabahagi ko pa ba si Jesus? Kaya habang may pagkakataon po, maging masipag tayo sa gawain para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang isang halaman daw po, kapag hindi mo yan inalagaan, kapag hindi mo yan dinidilig, hindi yan mamumunga ng sagana. Baka nga pwede pang mamatay yan, hindi po ba? Ganon din po tayo. Kapag tayo ay mayroong pagnanasa na maglingkod sa Panginoon, at lagi mo lang sinasabi, Pastor, gusto ko naman pong sumunod eh. Talagang gusto ko pong sumama ng vision, Pastor, kaya lang. Yun ang mabigat eh. Yung kaya lang. Lagi tayong merong kaya lang sa huli. Kaya lang po, Pastor. Gusto ko naman magbigay sa Lord, Pastor eh. Kaya lang. Yun po sana yung mawala sa atin, yung kaya lang. Kundi kapag gusto po natin na talagang sumunod sa Panginoon, dapat desidido talaga tayo. Tayo mismo, hahakbang tayo. Hindi naman sa paghakbang natin kailangan maging mahusay agad tayo eh. Di po ba? Hindi rin naman sa pagbibigay natin kailangan bongga. Kailangan ibibigay mo agad yung lahat ng kayamanan mo. Mula pa lang dun sa maliit na bagay, kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, kapag naging matapat ka dun sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan ka rin ng Panginoon sa malaking bagay. Amen? Magsimula po tayo sa maliit. Magsimula po tayo sa mababa habang tayo ay lumaki, palaki ng palaki, palaguin ng ating Panginoon. Amen po? Magpakasipag po tayo para sa gawain, para sa Panginoon. Hallelujah. Halimbawa po, yung iba gusto ng matutong manalangin, hindi naman ma-attend na prayer meeting. Di po ba? Paano ka matututong manalangin? Gusto ko naman pong manalangin eh. Kaya lang, gusto mo lang talaga, kaya lang. Lagi kang merong kaya lang. Lagi kang merong opsyon. Hallelujah. Kaya hingin po natin sa Panginoon, bigyan tayo ng pusong punong-puno ng pagmamahal sa kanyang gawain. Hallelujah. Sigurado po tayo ay magtatagumpay. Yun yung hindi tayo na-involve sa gawain ng Lord. Binibless tayo ng Lord. Tama po? Lalo na kapag tayo ay na-involve sa gawain ng Panginoon. Amen? Lalo nating mararanasan ang grabing pagpapala ng Panginoon. Malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Hallelujah! Kapag tayo po ay nagagamit sa kaharian ng Diyos, sigurado po ang ating tagumpay dahil ang ating Ama ay Diyos ng tagumpay. Tagumpay mula kay Kristo. Amen. Hallelujah. Pangatlo po, sabi siguro ng iba, yes, si Sister Edith, ang tulin ngayon. Sabi nila, ang tagal ko raw po eh. Sabi doon sa pangatlo, doon po sa ating pangatlo, magpasalamat. Verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa Diyos lang po, sa Panginoong Jesus lang manggagaling ang lahat ng ating tagumpay. Amen? Hindi po sa lakas na meron ang bawat isa sa atin. Sino po ang masarap i-bless? Yung hindi marunong magpasalamat o yung marunong magpasalamat? Siyempre, yung marunong magpasalamat, di po ba? Pero hindi lahat ng nabibiyayaan nagpapasalamat. Totoo po. Totoo po yun. Hindi lahat ng nabibless, binibless, marunong magpasalamat.
May mga taong binibigyan mo na't lahat, hindi na nga marunong makontento, hindi pa marunong magpasalamat. Amen. Huwag niyo pong titingnan yung mga katabi niyo at baka akalay siya. Huwag niyo pong titingnan. Minsan makakarinig ka pa, naku, si Sister Edith, binigyan niya kami ng ulam, kaya liliit naman. O, di po ba? O, di na nga nagpasalamat, pinintasan pa. Si Pastora Tel, nagbigay nga ng mga dilata, hindi naman sinamahan ng bigas. May mga ganun po. Realidad po yun. Magpasalamat nga po tayo dahil sa dinami-dami, ikaw yung napiling i-bless. Amen. Sa dinami-dami ng mga kapatiran, sa dinami-dami ng tao sa church, ikaw yung napiling pagpalain. Ikaw yung napiling bigyan. Kaya sa lahat ng anumang meron tayo, sa lahat ng bagay na iyong napagtagumpayan, matutunan daw po nating ibalik ang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Dati kang magagalitin. Dati kapag nag-usap kayong mag-asawa, hugot agad espada mo. Buba, kasi nga magagalitin ka eh. Pero salamat sa Panginoon, ngayon kahit nagagalit ka, dahan-dahan mo hinuhugot. Di po ba? Amen! Malakas na palakpak sa Panginoon! Praise the Lord! Totoo po yun! Dati kasi lagi kang magagalitin, ang dali mong uminit ng ulo. Pero ngayon, nagagalit ka pa rin naman. Realidad po yun. Nagagalit pa rin naman tayo. Pero hindi na tayo ganun kamagagalitin. Nabawasan na po. Amen. Hallelujah. Dati kang mahiyain. Hindi ka umaharap sa tao. Takot na takot ka sa tao. Sister Ami, dati nung bago-bago yun. Laging nakabaon sa sulok yun eh. Praise the Lord. Pero ngayon, makikita niyo po si Sister Ami kapag nag-share ng Word of God. Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Ami. Hallelujah. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Kapag gusto mo na mabago ang buhay mo, kayang-kayang magtagumpay ng bawat isa sa atin. Dahil kayang-kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dati kang takot. Saan po kayo takot? Sa asawa. Dati kang marami tayong mga bagay na kinakatakutan. Kapag tayo ay dumadaan sa mga problema, sakit karamdaman, marami tayong mga takot. Ako po, takot sa patay. Takot po akong tumingin sa patay. Kaya kapag kami nakikipaglamay, di po ako tumitingin sa patay. Baka hindi na ako makauwi sa Switzerland. Tao po yun. Kung kani-kanino na lang akong bahay makikitulog, magpapaumaga ako pag nakita ko yung patay dun sa kabaong. Pero pinagpe-pray ko po yun. Gusto ko pong mawala yung takot ko dun. Marami po tayong mga takot. Pero ang lahat ng iyon, kapag inilapit mo sa Panginoon, kayang-kaya po nating pagtagumpayan. Amen. Dati hindi ka marunong mag-pray. Pero dahil attend ka ng attend, pag may prayer meeting, attend ka ng attend. Kapag may mga gawain, kapag may Bible study, ngayon ang husay mo ng manalangin. Pagpasalamat mo yung lahat sa Panginoon. Hindi yun galing sa galing mo. Hindi yun galing sa husay mo. Ang lahat ng iyon ay galing mula sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dati kang marites. Ngayon marites pa rin naman. Pero tinawag po tayo ng Panginoon para siya ay ating imarites. Para po siya ay ating ibahagi sa iba. Amen po. Tinawag tayo ng Panginoon para ibahagi natin ang salita ng Diyos. At kung meron lang din tayo talagang ibabalita, kung meron ka lang din talagang ichichismis, si Jesus na. Huwag na po yung kapitbahay mo na laging nag-iingay. Amen. Si Kristo na ang ating imarites. Ang atin pong ibalita. Yung kabutihan na ng Panginoon. Kaya kung dati kang nagchichismis ng kung ano-ano, ngayon ay si Jesus na ang chinichismis mo, ipagpasalamat mo yun sa Panginoon. Dati kang salat, ngayon ay sapat. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Naalala ko po, nung kami, sabi ko nga noon pong panahon na kung saan, yung uso pa yung bigas na NFA. Bawat lugar po na merong NFA, pinipilahan ko yun. Pinipilahan ko po yun. Noon, ang bili lang 3 kilo, 2 kilo. Minsan yung iba nagpapalit lang ng damit para makabili uli ng 3 kilo. Totoo po yun. Kakarating po ako kung saan-saan, sa Matungaw, sa Bulacan, sa Bambang, kung saan merong NFA, pumipila po ako doon. Totoo po yun. Kapag merong galunggong, di po ba yung tumpok-tumpok na galunggong kapag Lunes? Lagi po ako nandun. Ako, ang lola mo, bigat na bigat sa pagdadala ng galunggong. Mura eh.
Pero praise the Lord, yumaman po ba kami ngayon? Hindi naman. Pero sapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Maging mapagpasalamat po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng anumang ating natatanggap sa Panginoon. Maaaring hindi pa kami mayaman sa ngayon. Unti-unti pa lang sumasalansan yung pera namin. Praise the Lord! Hallelujah! Opo! Kasi nga, inaangat ng Diyos kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon sa lahat ng bagay. Amen! Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Maging mapagpasalamat lang po tayo. Dating salat, ngayon ay sapat. Hindi nagkukulang ang ating tagapagligtas. Hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Hallelujah! Dati kang mahina, ngayon ay malakas. Malakas sa lahat ng bagay, malakas ang katawan, malakas ang loob. Dati takot kang mag-share ng Word of God. Dati kapag sinasabing ako yung magtuturo, naku po. Pero salamat sa Panginoon. Bagamat kanina parang 290 ata yung BP ko. Bago ako umakyat dito, totoo po. Pero kapag nandito ka na, salamat sa presensya ng Panginoon. Salamat sa grasya ng Panginoon. Woo! Hallelujah, totoo po yun. Hindi ko kayang tumayo sa harapan nyo. Kapos sa lahat ng bagay ang inyong lingkod. Pero sa grasya ng Panginoon, lahat ay magagawa natin. Napakabuti ng Panginoon. Kaya habang kanina umaawit si Pastor CJ, habang nagpe-pray si Pastora Jessa, hindi lang tumutulo yung luha ko, kundi yung puso ko umiiyak sa kagalakan. Grabe po, napakabuti ng Panginoon. Napakabait ng Panginoon. Hallelujah. Dati kang madamot. Wala na po dito nun. Lahat tayo mapagbigay na. Kaya lahat yun ipagpasalamat natin sa Panginoon. Huwag nawa pong maging hadlang ang mga pagpapala ng Diyos sa atin para tayo ay malayo sa Panginoon. O para tayo ay maging madamot sa Panginoon. Halimbawa, humingi ka ng trabaho sa Lord. Lord, pagpalain mo lang ako, Panginoon. Hallelujah, maglilingkod po ako ng totohanan sa iyo. Magbibigay po ako, Panginoon, para sa mga pangailangan sa church. Nung nagkaroon na ng trabaho, dati nung walang trabaho, nasa prayer meeting, nasa tarrying nights, nasa Sunday service. Nung nagkaroon ng trabaho, hindi mo na makita sa church. Ano dahilan? Lord, may trabaho po ako Ano gusto mo kunin ng Lord trabaho mo? O, di po ba hiningi natin sa Lord Huwag nawang maging hadlang yon, kundi ito ay maging daluyan ng pagpapala para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Ang bawat tagumpay po natin ay sa Diyos manggagaling. Pero kung isasantabi mo yung para sa Panginoon, sa tingin niyo po, magtatagumpay ba tayo? Hindi. Kapag kinuha mo ang isang bagay na hindi para sa iyo, ano po tawag doon? Pagnanakaw. Huwag po nating nanakawin yung para sa Panginoon. Ibibigay natin o ibabalik natin yung para sa Panginoon. Amen po? Upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay. Kung gusto mong maging matagumpay na isang Kristiyano, maging mapagpasalamat po tayo sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Amen? At sa lahat ng bagay pong ginagawa natin, lagi natin dapat maging kapartner ang Panginoon. Hindi po tayo magtatagumpay kapag ang isang bagay ay inasa mo lang sa lakas mo, inasa mo lang sa husay mo, inasa mo lang sa galing mo. Kapag hindi ang Panginoon ang pinanguna mo sa buhay mo, hindi po tayo magtatagumpay. Tandaan po natin yan. Kaya dapat laging kapartner natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? Hallelujah. Sa lahat po ng bagay na atin pong ginagawa, sabi ko nga, dapat laging nandyan ang Panginoon. Dapat laging nakapagitna ang Panginoon. Para tayo ay maging mapagtagumpay. Napagtagumpayan po ang lahat ng bagay ng ating Panginoon. Hallelujah. Siya rin ang Diyos na magbibigay sa atin ng lakas, karunungan at kakayanan para tayo ay maging mapagtagumpay na mga Kristiyano. Amen po? Ang atin pong tagumpay ay magmumula lamang sa ating Panginoong Hesus. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala at manangan sa kanyang mga pangako. Tagumpay mula kay Kristo. Hallelujah. Sa atin pong pagtatapos. Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo po sa amin, sa lahat ng iyong sakripisyo at sa lahat ng iyong tagumpay,
Maraming, maraming salamat po. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah.